Okay, magandang buhay po sa ating lahat mga kababayan. Alam niyo, ito pong si Manang Aimee ay nagdrama na. Simula pa lang natatawa na ako eh. Si Manang Aimee po ay nagdrama na naman. Hindi daw po niya maintindihan kung bakit daw po ipinakulong si Jinggoy Estrada. Grabe ka naman Manang Aimee, ano? Ano naman ba itong kadramahan na yan, ano? At hindi mo alam na bakit kailangan makulong itong si Senator Jinggoy Estrada. Ang ibig mo bang sabihin Manang Aimee, kaming mga ordinaryong Pilipino ay mas naiintindihan at mas nalalaman namin yung mga nangyayari ngayon? Ang sabi kasi ni Manang Aimee, ito, basahin natin ha. Senator Aimee Marcos expressed confusion over the arrest of Senator Jinggoy Estrada at the Senate on Monday, June 1, in connection with the plunder case. Marcos said she doesn't understand why Estrada is being detained following the issuance of a warrant of arrest against him over the non-bailable offense. Ayan, malinaw naman po Manang Aimee. Mayroon pong nakasampang reklamo kay Jinggoy at yun ay 2 counts of graft. At ang matindi dito ay ang kasong pandarambong o plunder. Yan po yung no bail or wala pong nirekomendang piyansa para dito. Okay, wag mo naman sanang iligaw ang taong bayan Manang Aimee. Ngayon, kung naniniwala po kayo na wala pong kasalanan itong si Jinggoy Estrada, hayaan niyo pong gumulong. Gumulong ang hustisya kagaya po ng sinabi ng kanyang kapatid. Masakit man daw sa kanya dahil kapatid niya po itong si ang tinutukoy ko dito ay itong si JB Ejercito masakit man daw sa kanya pero kailangan daw gumulong ang hustisya Malay niyo naman baka mapawalang sala na naman ito. Di ba? Pangatlo na yata ito pero duda ako. Duda ako kung malulusutan pa ito ni Jinggoy Estrada. Noong nakalaya kasi itong si Bong at saka si Jinggoy at itong si Dilima naman po ang nasa rehas. Anong sabi po ni Jinggoy? Nasaan ngayon? Nasaan ngayon yung nagpakulong sa amin ni Bong Revilla? Ayun, ang sabi niya, init na init sa kanyang kulungan. So, paano ngayon? Bumaliktad muli ang sitwasyon. Paano ngayon yan na Senator Jinggoy? Balik kulungan kayong dalawa ni Bong. Kahapon po ay nagkainitan po itong sino ba ito? Si John Vic, Secretary John Vic Rimulya at saka ito pong si SP Cayetano At yan ay kaugnayan po ng pagsisilbi ng warrant of arrest doon po sa loob ng Senado. Laban po diyan kay Jinggoy Estrada. At itong si Cayetano ginigit niya na dapat igalang daw ang Senado. Igalang ang Senado bilang isang institusyon. Kaya iminungkahin niya na sa labas na lamang daw ng Senado ay isagawa ang pag-aresto. Pero ito matigas talaga, matigas talaga itong si John Vic ngayon di ba? Matapang na tinutulang po yan ni John Vic. Ang sabi pa niya, kailangan agad na may patupad ang kautusan. Yun. At tama lang naman po yun. Para sa akin, tama lang po yun. Dahil baka mahalin tulad na naman po sa nangyari kay Bato. Nakabukat-mukat natin, bigla-bigla, naglaho na po parang bula. Parang usok na nawala. Sumibat na pala. At ang sabi po ni Secretary John Vic, the last person you put in custody has escaped. So ibig sabihin lamang po may pagdududa o kaya ayaw na po ni John Vic Rimulya ang nangyari. Ayaw na po niyang mangyari yung ganon, yung nangyari po kay Bato. Siguro medyo napahiya itong si Rimulya doon sa nangyari na nakatakas po itong si Bato de la Rosa At alam naman po natin, umulan po ng batikos sa social media. Matapos nga po ang naturang pagtakas o pagkawala ni Bato de la Rosa doon sa Senado. Ayun, inulan po ng mga batikos itong si Secretary John Vic Rimulya. At yun nga, may mga nagsasabi pa na tanggalin na o kaya mag-resign na. Pero dito ngayon, pinakita po ni John Vic Rimulya, parang nabudol yata siya nung una. Kaya dito ngayon, maaring naniguro na siya. Di ba? At nakita po natin ang nangyari kahapon. Wala po talagang nagawa itong mga senador ng mayorya. Para silang mga agilang sisiw Di ba? Para silang mga doon, basang sisiw. Habang nasa tabi nila si Jinggoy na nagpe-press con, nandun. Habang mangyak-iyak yung iba doon, ganun din si Jinggoy. Parang mangyak-iyak din habang nagsasalita.
So, ibig sabihin, sablay. Oo, sablay po si Marcoleta. Oo, akala ko ba safe na si Jinggoy? Hindi pa pala eh. Oo, sabi kasi ni Marcoleta, oh pare, safe ka na. Oo. Sabi ni baka sabihin ni Jinggoy ngayon lang yan. Hindi pa pala ako safe. Bagay, safe na silang dalawa doon ni Bong Revilla dahil 24 hours may bantay sila. After Jinggoy, sino kaya ang next? Ano? Oo. Palagay po ninyo, sino kaya ang susunod kay Jinggoy? Nako, palagay ko, kabado na dito si Boy Dila eh. Si Boy Dila Villanueva. Nako, kinakabahan na ito. Oo. Siya kasi ang isa sa mga pinangalanan ni Ombudsman Remulla eh. Di ba? Oo, kaya ngayon pa lamang, parang nakikinikinita ko na talagang pinagpapawisan na ito si Boy Dila. Siguradong diretso din ito sa hawla eh. Di ba? Oo, plunder ang kaso. Blunder ang kaso, non-bailable offense. Kulong habang nililitis ang kaso niyan. At kung mangyari yan, lalong madudurog ang majority ni Cayetano. Grabe. At isa pa, baka nga mangyari yung sinabi po ni Aimee, ni Manang Aimee, na inuubos na daw sila. Grabe, ano ba nangyayari sa Senado natin? Parang ginawang pugad kasi ng mga mandrambong eh. Di ba? Kahapon nga, biglang naglaho ang majority. Hindi na nagpakita matapos po yung naturang pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Kahit ni isang anino nila, wala eh. At ang balita pa nga, di ba, pinatayan daw ng aircon at wifi itong mga minority na nandun. Grabe na. Grabe ng kawalang yan. Masama yung walang yan. Sino bang nag-utos nun? Sino kaya? Sige nga. Tingin niyo po mga kababayan, sino po ang nag-utos para patayin ng wifi at saka aircon? Di ba? At sa kabilang dako naman talaga sa kabilang dako talaga sa bagay itong susunod natin kasi sa kabilang dako talaga yan, dako ng mundo dahil ito po ay out of the country balita ito. Although dito sa ating binabalita sa Pilipinas, ito ay balitang ika nga'y abroad. Yan. Kasi mga kababayan, lalo pong umiinit. Umiinit po ang balita na itong si Bongo at si dating PNP Chief Oscar Albayal, di ba yun? Sila daw po ang di umano ay susunod na may isyuan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. At ayon pa nga po dito kay Trillanes, nasa tinukoy ng ICC na mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, maliban daw po kay Bato ay kasama itong si Bongo at saka si Albayalde. Sila pong dalawa ay isasama sa mga hahabulin ng International Criminal Court. Ano po? Well, marami pong nagtatanong. Bakit daw po nagkaroon po ng kopya itong si Trillanes ng yung kopya po ba ng warrant of arrest laban po kay Bato noon? At bakit laging parang updated po si Trillanes ICC? Yan po ay inamin po ni Trillanes mga kababayan. Inamin po ni Trillanes na kaya po siya nagkaroon ng kopya nitong naunang warrant of arrest ng ICC. Yan nga po ay laban po dito kay Bato de la Rosa dahil matagal na pala siya. Inamin po niya na matagal na pala siya nagigipag-ugnayan dito. At yan ay may kaugnayan din sa mga kaso ni dating Pangulong Duterte. Mabalik tayo sa nakawan. Dahil nga po sa mga nakawan na yan, sa flood control. Si PBBM daw po ang mastermind. Ay, nako. Sinisisi po nila na si PBBM daw po ang pinaka-mastermind ng lahat ng ito. Hindi nyo tayo. Kayo ang gumawa ng mga kasalanan na yan, tapos ngayon isisisi po ninyo sa Pangulo. Eto, binakbakan tuloy kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eto, basahin natin yung sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong 2022 to 2024, may narinig ba kayo ng mga bibig nila na ako ang mastermind sa flood control scandals? Yan ang tanong po ni PBBM. Wala, di ba? Pagkatapos ko ibulgar yung mga kalokohan ng mga sangkot na politiko, akalin nila ligtas na sila. Ayan. Pagkatapos ko sabihin sa SONA, ako ang dinawit. Di ba? Pati yun pinupolitika. Sila yung nagnakaw. Sa akin ibinabato. Sila yung nagnakaw. Tapos ako ang mastermind. People of the Philippines, ask yourself, nagtatrabaho ba talaga yung mga yan? Yan po ang sinabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, ano ngayon?
di lalo kayong napahiya, ano? Oo, kasi kayo ang gumawa ng kasalanan, gaya ng sabi ko, ikaw ang gumawa ng kasalanan o kaya si Pedro ang gumawa ng kasalanan, ibabato nyo kay Juan. Sinabi na nga mahiya naman kayo. Ayaw nyo pang paawat, ayaw nyo pang pasuway, ayaw nyo tumigil. Kaya ayan tuloy. Diyan kayo nababagay sa malamig na rehas.